Plansyado na ang pinal na listahan ng prosecution witnesses sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasama sa mga ipepresentang testigo ng prosekusyon ng dating court sheriff na sinapak ni VP Sara noong siya pa ang alkalde ng Davao City sa gitna ng isang matensyong demolisyon sa Agdao noong 2011. Ayon sa prosecution panel, testigo si former Sheriff Abe Andres kaugnay ng kakayahan ni Duterte na maging marahas na magpapatibay sa alegasyon ng death threat nito sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kay Andres, tatayo ring witness ang dating Chief of Staff ni Duterte na si Zuelica Lopez. Ilang law enforcement agents at mga mamamahayag na nag-cover ng kanyang presko noong November 2024 kung saan inihayag niya ang umano'y assassination plan laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama rin sa listahan ng mga witness ang isang Mary Grace Piatos na umano'y isa sa mga tumanggap ng secret funds ng Vice President. Friday ngayon, June 26, 2026. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga, pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara natapos na. Ex-court chief na sinapak noon ni Duterte at Mary Grace Piatos tatayong testigo sa impeachment trial. Panibagong pagtatangkang pag-atake sa isang paaralan sa Leyte na pigilan ng CIDG. Cayetano Marcoleta at 18 Maleta boys sinampulan ni Trillanes kinasuhan ng cyber libel. Higit sa 1,200 na baboy sa Negros patay sa loob lang ng isang buwan dahil sa ASF outbreak. At isang high school teacher sa Parañaque City inireklamo ng acts of lasciviousness dahil sa pang-aabuso sa estudyante. Rugby boy nanuntok nanipa ng mga pasahero ng isang jeep sa Muntinlupa City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakasama nyo ngayong umaga, Faith Salaver Clamor At Fatima Altay. Sa detalye ng mga balita, natapos na ang pre-trial conference para sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Matapos ang 5 sesyon, natapos na ang marking of evidence para sa lahat ng articles of impeachment bandang alas 5 kahapon. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., hudyat ito ng formal na pagtatapos ng pre-trial conference at pagsisimula ng pagbalangkas at pagsasapinal ng pre-trial order. Sa ngayon ay hindi pa anya tiyak kung kailan ito maire-release lalo't hindi pa naman sinisimulan ang pagdraft ng dokumento. Ngunit tiniyak na makokompleto ito agad sa lalong madaling panahon. Giit ni Bantog kung kinakailangan ay magtrabaho ang staff members ngayong weekend para matapos ang pre-trial order na anya ay magsisilbing roadmap sa pagsasagawa ng impeachment trial. Dahil dito, posible pa rin masunod ng Senado ang pagsisimula ng trial proper sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Pero aminado si Senate Impeachment Court Secretary Renato Bantug na mahigpit ang timeline dahil umabot na sa ika-4 ang pre-trial conference, partikular sa pagmamarka ng libo-libong dokumentong ebidensya. Sabi ni Bantug, minamadali ng prosecution at defense panel ang pagmamarka ng mga ebidensya upang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes sa susunod na linggo. Kapag nailabas na ang pre-trial order, bibigyan ang magkabilang panig ng 3 araw upang magsumite naman ng kanilang mga komento bago tuluyang magsimula ang paglilitis. Giniit naman ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na walang pondo ng gobyerno ang ginamit sa paggawa ng audiovisual presentation na nagpapakilala sa 11 miyembro ng House Prosecution Team. Kasunod ito ng pagkalat sa social media ng AVP na may pamagat na tama na, itama na nagpapakilala sa prosecution team at kanilang paninindigan at pagsusulong ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Depensa ni Chua, walang pondo ng gobyerno ang ginamit sa production ng videos at ito ay mula sa kontribusyon ng iba't ibang grupo na naniniwala sa ipinaglalaban na dapat ng panagutan at matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Alam po ninyo, hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. So in their own little way, gusto nila na makatulong. So siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para ma-promote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan dahil syempre hindi naman po lahat nauunawaan kung ano po ito. Kaya may mga tao na gumagawa ng paraan
ng mga interesado na sa kanilang tingin, ito yung po pwede nilang i-contribute para sa bayan. Iginit ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi dapat matabunan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, matatawag na selective justice kung itutuloy ang impeachment trial habang ititigil ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control. Sinabi rin ng senador na hindi dapat maghintay ng panibagong ebidensya bago muling magpatawag ng pagdinig. Dahil dito, iminungkahi niya na kunin ang panig ng majority at minority bloc para matukoy kung sino pa ang testigong dapat ipaharap sa Senado. Matatandaang ihaharap ng grupo ni Cayetano ang 18 maletang boys ni Saldico na nagsabing nagdala ng pera sa mga senador at congressman. Samantala, partner, napigilan naman ng PNP-CIDG ang isang posibleng panibagong pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte na ang suspect ay isang 14 anyos na grade 10 student. Kinumpirma ito ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng tip mula kay Senator Bam Aquino hinggil sa post ng isang estudyante sa Tacloban City na nagpaplano ng copycat mass shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Sinabi ni Remulla na kaagad namang natagpuan ang bahay ng estudyante na si Jasmine na tulad ng 2 menor de edad na unang namaril na rin ay mahilig din umano sa larong Gore Box. Wala namang nakitang ebidensya ang CIDG na may access si Jasmine sa baril o mayroong organized plot kaya matapos itong isailalim sa investigasyon ay pinalaya din. Sa kaugnay na balita, naglalaro at addict rin sa online game ng Gorebox ang 14 years old na estudyanteng nagbanta ng pamamarila at pananaksak sa isang high school sa Tolosa, Leyte. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kapareho ito ng 2 minor de edad na sangkot naman sa pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City na mahilig din sa nasabing laro. Gayunman, naniniwala ang mga investigador na posibleng ginaya lang ng suspect na tinutukoy sa pangalang Jasmine ang nangyari sa Tacloban matapos itong mapanood at mabalitaan. Nilinaw naman ni Remulla na walang rehistradong baril ang pamilya ng dalagita. Binigyang diin naman ng DILG Secretary na dapat ng permanenteng ipagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ang Gorebox sa bansa. Nais naman ng pamilya ng biktima ng Tacloban school shooting na kasuhan din ang isang suspect, partikular na ang 14 anyos na suspect. Ito ay dahil ang tanging nakakatandang shooter lamang na 15 anyos ang kinasuhan ng mga otoridad ng 3 counts ng murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts of physical injuries. Para sa mga namatayan ng anak na sina Erbe Fabian at Jenny Baldoria, karagdagang sakit at pagluluksa sa kanila ang posibilidad na makatakas sa pananagutan ang 14 anyos na suspect dahil sa umiiral na Juvenile Justice Welfare Act. Giit ni Fabian, ang nakababatang shooter ang mas may malaking papel sa nangyaring pamamaril at ito rin ang nakapatay sa kaniyang anak. Hindi natatapos sa pagpapakulong ang pagkamit ng hustisya para sa naging biktima ng children in conflict with the law. Ito ang ipinahayag ni Attorney Tricia Claire Oco kaugnay ng mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Oco na dapat tignan ang insidente sa kabuuan at hindi lang sa mismong krimen. Bukod dito, dapat din iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa juvenile justice law. Paliwanag ni Oco, bagamat hindi ilalagay sa tipikal na kulungan ng isang bata na mapapatunay na kagawa ng krimen, hindi ibig sabihin nito ay malaya silang makakagalaw sa pasilidad ng DSWD. Iginiit naman ni Oco na bukas sila sa napagdebatihan ang muling pagpapababa sa age of criminal liability upang matiyak na may batayan sakaling ambyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act.
Lumakas naman ang panawagan para sa investigasyon ng Kamara sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City matapos maihain ang 3 resolusyon na naglalayong suriin ang insidente at ang mga posibleng pagkukulang sa mga umiiral na batas. Batay sa House Resolution number 1155 na inihain ni Navotas City Lone District Representative Toby Tiangco, layunin nitong alamin ang mga pangyayaring nagbunsod sa insidente at tukuyin ang posibleng puwang sa batas tulad na lang ng school safety, firearm circulation, child protection at juvenile justice. Ayon kay Tiangco, dapat masagot kung paano nakakuha ng baril ang mga menor de edad, kung may mga babalabang hindi pa napapansin o napansin, at kung sapat ang kahandaan ng mga paaralan upang maiwasan ang katulad na trahedya. Samantala, naghain din ng House Resolution number 1153 sina Chel Jokno, Percival Sedania, Dada Kiram Ismula at Kakabag-aw upang imbestigahan din ang insidente. Binanggit sa kanilang panukala ang mga ulat ukol sa posibleng matagal na pambubuli, social isolation at paggamit ng online games na Gorebox na isa sa mga sospek. Kaya nananawagan sila sa pagsusuri sa posibleng epekto ng marahas na online content sa mga kabataan. Labis na ikinalulungkot at ikinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Sinabi ito ng Malacanang kasunod ng pahayag ng DILG na mayroong napigilang isa pang nakaambang karahasan sa Tolosa National High School, gayon din ang insidente ng pananaksak ng isang estudyante sa kapwa estudyante sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang mga nangyayaring karahasan sa loob at labas ng paaralan na kinakasangkutan ng mga kabataan. Sabi ni Castro, hindi dapat palampasin o isang tabilang ang mga ganitong pangyayari. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang ahensya na tukuyin ang ugat ng problema at gawin ang lahat para hindi na maulit ang karahasan. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. Samantala, partner, suportado ni Interior Secretary John Vic Remulla ang panukalang ipagbawal ang mga mararahas na online games sa Pilipinas matapos maiugnay ang larong Gorebox sa mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban shooting. Ayon kay Remulla, dapat pag-aralan ng Kongreso ang mga kaukulang ahensya ang posibleng pagbabawal sa mga online games na nagtatampok ng karahasan dahil maaaring makaapekto ito sa pag-uugali at pag-unlad ng kabataan. Sinabi pa ng kalihim na ang mga laro tulad ng Gorebox ay nakakapagpapamanhid sa mga kabataan ng konsepto ng kamatayan, karahasan at pagpatay. Radyo natin nationwide.